At sa karsada dyan sa Davao City. O ito panunuorin natin. Live po itong nagaganap ngayon sa Davao City. Live na live. Ayan po, pasok ha, pasok. Yung mga nakadeploy na tauhan ng SWAT. Si Hannah Jane Sancho magbabalita. Ayan, ha. Ayan, ha. Si Ma'am Hannah, blooming na blooming kahit lagi nakabilad dyan sa araw. Live tayo ngayon dito sa labas ng gate ng Emerald and Kingdom of Jesus Christ Central Headquarters. Makikita niyo sa likuran ko, Franco, Ito yung mga naka-full battle gear ng SWAT po ng Philippine National Police. Bakit SWAT? Nakita po natin sa likod ng uniform nila yung SWAT. Pero nakatapon ito, Ang SWAT, ang tanong kasi dito, Franco, ng ating mga kababayan at ng mga missionaries ng Kingdom of Jesus. Ang lupit, Talagang full battle gear. Meron silang teroristang lulusubin sa Davao. Grabe balot na balot, pati mga pagmumuka. Ano ba meron dyan? Tanong nga natin kay Ma'am Hannah kung may pangalan niya mga yan. Guys, bahagi na ba ng mandato ng SWAT na sila ay magsagawa na checkpoint dito sa tapat ng gate ng Kingdom of Jesus Christ? Alam naman natin ang mga SWAT, sila ay nakatrain, sila ay equipped at dinedeploy ng Philippine National Police para mag-resolve ng mga high-risk situation. Pag sinabi natin high-risk situation, sila yung pinapadala ng police unit para mag-handle ng mga... Alam mo ba yung ganyang klaseng yung helmet na yan? Kahit patamaan mo sa kanyon yan. Wasak na yung ulo mo sa loob, yung helmet buong-buo pa. Hindi, walang biro. Matindi ang helmet na yan. Kahit yan nga ang gamit ng mga ng mga inaabusong kalalakihan. Totoo po. Yan po ang gamit ng mga kalalakihan inaabuso ng mga asawa. Kasi pinupok-pok-pok ng mga asawa, yan ang gamit nila. Yung helmet na yan. Shootout, standoff, raids, hostage-taking at terrorism. Pero ang tanong po natin, Franco, at ang buong Kingdom Nation, meron bang terrorism dito sa labas ng gate ng Kingdom of Jesus Christ? Terorista na ba ang tingin ng Philippine National Police sa mga missionary workers na peaceful ang kanilang pagbabantay sa labas ng gate ng Kingdom of Jesus Christ? Makikita mo sa kanilang uniform, gabing-gabi na, pero naka-shades, naka-mask, talagang hindi makikita, walang IDs. Nako. At higit sa lahat, walang yung sasakyan nila dito, Franco, yung sasakyan nila dito na naka-park sa tapat natin, nakatabon po ng black na tabon dito ang kanilang plate number. Nakatago ang mga plate number. Bakit kailangan gawin ito, Franco? At higit sa lahat, ito ay nakatapat sa isang mining company. Grabe, Yung company na ito ay makailang beses na kinausap ng Kingdom of Jesus Christ ng mga representatives kung bakit hinahayaan nila itong Philsaga Mining Corporation, bakit hinahayaan nila ang PNP na magsagawa ng checkpoint dito sa kanilang private property. Is there a connivance sa kumpanyang ito? Martial na ba? National Police, that is the question ng marami sa ating mga missionary workers. Grabe, 24/7 nakabantay. Peaceful po ang ginagawa. Isipin nyo, nakatakip po yung mga plate number. Walang identification. Hindi kaya mga NPA ito? Grabe, Pang-aabuso na po yung grabe. Ito. Rally po. Prayer rally. Gabi-gabi yan. Umaga, hapon, gabi, umulan man at umaraw, makikita po dyan ang ating mga missionary workers na katapat po sa Kingdom of Jesus Christ. At ang ginagawa nila ngayon sa kanilang pwesto ay tiyakin na hindi sila magsasagawa ng masamang plano. Yan, mabuhay kayo mga taga-KOJC dyan. Kung kayo nakikinig kay Banatbay, naku po suportado namin kayo. Kahit nandito po kami anytime, sabi namin sa SMNI, sa KOJC, anytime na kailangan ng aming presensyang mga banateros, pupunta kami dyan para makibantay dyan kung kakailanganin. Ang iniisip kasi ng mga missionary workers ngayon, Franco, anong ibig
sabihin ang pagpupwesto ng SWAT? Yun. Ito ba ay isang hudyat na magsasagawa muli sila ng another round of raids dito Grabe, kakaiba talaga ang tapang nito mga taga KOJC. Oh. sa ating mga compounds? Kinausap natin Ayan o, nasa labas sila o Ano to? Ay, sige, tanungin ko kayo. Tanungin ko kayo mga kababayan. Tanungin ko kayo mga kababayan. Kung putol-putol yung video ni Ma'am Hana, may problema sa internet nila doon, ha? Talaga nagpuputol-putol yung video. Ako, hindi dapat ako nagpuputol-putol kasi sayang naman yung kagwapuhan natin kung nagpuputol-putol tayo. Ha? Pero yung video ni Ma'am Hana talagang putol-putol yon. Oh, wag na kayong reklamo naman ninyo, wala naman patikit ito. Huwag kayo reklamo ng reklamo, ha? Anyway, eto na nga. Nakita nyo ba yan? Ayan, papakita ko lang sa inyo. Yan po ba ay normal na checkpoint? Kung kayo i-checkpoint ng mga ganyang full battle geared na gear na na walang plate number, walang mga nameplate, yan po ba ang tanong ay yan po ba ay legal pa? Tandaan niyo may checkpoint dito. Tapos nakaganyan ng mga nasa labas ng ninyo, di ba? Grabe. Di ba ang lupit? Grabe naman yan. ilan sa mga kasamahan dito, ayaw nilang sumagot. Maayos na kinausap ng legal department ng Kingdom of Jesus Christ. Kinausap sila ng Napuputol-putol ako. Huwag nyo nang pansinin kung napuputol-putol, kung nabibuisit kayo. Mag-exit na lang kayo. Wala namang problema. Hindi naman ako namimilit. Kung ayaw ninyong manood at napuputol-putol si Banatbay. Pero yung mga nakikipaglaban, tuloy lang natin, yung kumakapit. Tuloy lang. abogado. Kahit ako, kinausap ko rin sila. Ayaw nilang sumagot. Ayaw nila ipaliwanag bakit SWAT ang ipinadala dito. Ang sabi lang nila, kausapin ang kanilang mga superior sa Region 11. At Franco, tinatanong ang Region 11, bakit sila nagpapadala ng mga kasamahan nila na mula sa SWAT. At sabi nila, kaya daw pinapadala dito ang mga polis, ang kanilang presensya dito. Yun lang. Ay dahil, number one, for police visibility. Pangalawa, para mag-conduct ng checkpoint. Pero ang tanong, sablay lang sa sapatos, yun ang problema. Kuya naman, next time, yung boots mo naman, wag naman yung rubber shoes. Ano to? Meron kayong racing, takbuhan? Dapat boots ang gamit dyan. Sablay ka sa uniforme, ha? You're such a, hindi ka snappy, ha? Ay, nako, hindi maganda yan, kuya. bakit ngayon nila ginagawa ito? Sa oras kung saan matraffic dito sa kahabaan ng Phil-Japan Friendship Highway. Sila po ay natukos. Diba? Nagkokos ng traffic, Talagang mga nakabalandra sa gitna ko. Ako yan, naku po. Pag ako yan, naku. Baka binusinahan ko ng malupit yan. Bubusinahan ko ng malupit yan. Talagang itutulak ko sa tabi. Bakit? Bakit kanyo? Kasi sa tanong ko, checkpoint ba ito? Alam nyo ba ang protocol sa checkpoint? Dapat malayo pa lang meron ng sign ng checkpoint tas nakalagay doon kung sinong team leader. Walang sign, So hindi ito checkpoint. Panghaharas ang tawag dito. Ano to? Checkpoint? Di ba dapat ang mga nagche-checkpoint dyan, yung mga naka-uniforming pang-pulis lang? Hindi yung ganyan pang full battle gear. Alam mo may hinaharang na terorista? Anak kayo ng wewe, Mga power tripping talaga kayong animal ka, Tore. Animal ka talaga, sa totoo lang. Power trip ka. Ikaw ang pinuno dyan, di ba? Ikaw ba? Traffic sa isa-isa sa mga sasakyan dito. At hindi lang yan. Alam natin na hindi makakalimutan ng mga Kingdom citizen noong June 10, 2020. Tayo nananawagan, sana po. Mayor, ako sana, nananawagan ako. Mayor Baste Duterte, baka pwedeng tambayan mo itong mga animal na to. Tambayan mo lang dyan sa labas, Tanungin nyo, ano ginagawa ninyo dyan? Ganun ba? Mayor Baste, na kung nakikinig ka, yung mga mahal mo sa buhay na nakikinig dito sa live natin, baka naman pwedeng puntahan nyo. Yung mga staff ni Mayor Baste, baka naman, pwede. Tuloy. Ang tinagurian nating Day of Infamy. Maraming mga kababaihan, maraming mga senior citizen, matatanda, mga bata, nasaktan, na-traumatize sa ginawang pagsulong. Grabe, illegal na pagsulong
Grabe, ng mga member oh. ng Philippine National Police Special Action Force at ng CIDG sa mga kingdom compounds o yung mga religious compounds sa Kingdom of Jesus Christ. Hindi lamang dito Naku, alam mo ba, may balita pa nga. Hindi nyo alam yung balita na yan. Mamaya, ikikwento ko sa inyo. Malupit tong balita na to. Mamaya, ikikwento ko sa inyo, ha? Malupit. Davao City, kundi pati na rin sa Sarangani. Kumbaga, actually, Franco, may namatay pa nga dyan ng mga indigenous people because of that raid. Huwag nyo nang iniisip yung mga naglaglag ka, banat bay, naglalaglag ka. Hayaan nyo na yun, mga kababayan. Ha? Tuloy natin. Pero Franco, at sa mga kababayan na nakikinig, no, ipinapaabot natin kay PNP Chief Marbil, sa Acting DCPO Chief Colonel Hansel Marantan, at sa Regional 11 Chief na si Brigadier General, Police Brigadier General Nick Torre. Legal pa ba ang ginagawa ninyo sa tapat ng Kingdom of Jesus Christ? Legal pa ba ang ginagawa ninyo na pagpupwesto, pag-heightened police presence dito? Meron pa bang batas na nangyayari dito? Meron pa ba? At ito yung mga katanungan, hindi lamang Kingdom citizen na nanonood sa atin all over the Philippines and all over the world. Naglalag po talaga yung video ni Ma'am Hana doon, ha? Hindi ng lahat ng mga Davaoenyo, mga taga-Davao, lahat ng Pilipino na nagsasawa na sa pang-aabuso na ginagawa ng Marcos administration. Franco? May tanong ka ba, Franco? Yes, actually, Hana, kapansin-pansin, very unusual yung senaryo ngayon nangyayari ngayon sa harapan. Mismo dyan, malapit sa airport sa Davao City. Grabe. Isa sa mga bagay na dapat nating tignan din dahil hindi lang Kingdom of Jesus Christ members, workers ang nariyan. Isipin natin, meron ding paaralan kung saan maraming iba't ibang ang nariyan at especially yung mga sibilyan. Ano ba ang kanilang kalagayan o yung kanilang reaksyon sa ginagawa ngayon na especially the fact ang nagsasagawa ng operation is SWAT? Mga kababayan, live po itong nagaganap sa Davao City ngayon. Live po ito. Ha? Live pong nagaganap ang panghaharas, ang tawag ko dito. Kasi bakit tuka nyo? Wala mga plaka, wala pong wala po silang mga plate, nameplate, full battle gear, wala ho silang mga yung plaka ng kanilang mobile nakatakip. Talaga naman mga terorista ba itong nakaharang sa karsada? Alam mo, masama itong masama itong nangyayari na ito. Sana suportahan ng mga kababayan natin itong mga taga KOJC. Hindi ho ito laban lang ng taga KOJC. Ulitin natin hindi po ito laban lang ng taga KOJC. Ito po'y pang-aapi sa mga Duterte. At sinasampulan lang nila ang SMNI at ang KOJC. Sample lang po yan. The SWAT? Ito na ba yung pinapatrabaho natin sa SWAT ngayon? Another question, gaya na sinabi ko kanina, is this another warning? Is this another signal that there will be another series or another... yes po, live po ito at itong video na ito, yan, live po yan ngayon na nagaganap sa Davao. National Police, mga kababayan, hindi po nila nakita si Pastor Apollo Sikibuloy at mga co-accused nila dito sa loob ng compound. Grabe. Bakit po paulit-ulit po nila ginagawa ito sa harap ng mga kingdom missionaries, araw-gabi, 24/7 po na nagbabantay. Sila po ay takot na, sila po ay pagod na. Grabe. Sa paulit-ulit na ginagawa ito ng Philippine National Police. Ulitin ko lang, Franco, the mere presence of these people wearing in full battle gear, nakatabo ng muka, naka-shades, is a threat. Inatakot nila ang ating mga missionaries. Yes, Franco? Yes, Hana, i-clarify natin it's been almost like 2 months already from June 10. Nakita natin the situation here or there is it getting worse from before? Kasi before, the usual security na de-deploy dyan is just the usual, the regular Philippine National Police. But now, nakita na natin ang SWAT ay nariyan na rin. SWAT na. Actually, exactly, Franco. Exactly. It is getting worse. Yeah. Kung hindi ito worse, ano pang ibig sabihin nito? Di ba?
Exactly. Kasi kung if this is a legal operation, pwede ka magpakita ng papel mo. Oo. Hindi sila maipakita ng papel. Hindi sila makapagpakita. Yan ang importante dito. Walang maipakita mga papel ang mga hindot na to. Itong mga demonyo na ito, walang maipakitang papel. Panag, tinatabunan nila ang kanilang mga nameplates, even their uniforms. Para Isipin nyo yun ang nirereklamo natin dito Sana man lang kung may pakitang papel, may letter order, o kaya may nameplate, at saka yung mga mobile hindi nakatakip yung mga plaka. Sana kung ganun Tapos yung harang na yan, wala naman nakalagay dyan kung sino team leader Yung dating na nakalagay dyan sa harang na yan, ang nakalagay lumang opisyal na wala naman nasa Davao. Natin makilala pero makikita talaga sa likod na nakalagay. SWAT sila, yung 6 na nakapwesto dito sa kalsada natin. At yung mga naka-combat uniform na pulis. Sino kaya anuhin nila dito, dadalihin nila dito? Kailangan alam mo kung bakit nila ginawa to ng Biyernes? Bakit nila ginawa ito ng Biyernes? Kasi alam mo mga tao, wala sa mood sa news and politika pag Biyernes. Usually ang mood niyan na mamasyal, na gumigimik, tas gayong ginawa ito, nananadya sila Kasama ito, ibang unit daw sila. Pero yun nga bakit kailangan, yan ang tanong Franco, bakit kailangan umabot sa ganito? Hana? At Franco, yun nga, nagpo-cause ng traffic yung ginagawa nila dito sa kahabaan ng Phil-Japan Friendship Highway. Yes, Franco? Hana, that's a national concern. Yes, Franco. Isang katanungan ko lang, since it is really national issue, meron din bang ibang media na nagsasagawa dyan? Wala! Butang ina! Walang media dyan! SMNI lang yan! Ang mga media natin, busog na busog na! Busog na ang mga media natin ng limpak-limpak na salapi. At saka, alam mo, ako feeling ko, hindi lang naman sa busog na yung mga animal nating media. Kaya lang natatakot din sila Baka magaya sila sa SMNI pag sila kumontra sa gobyerno. Sinampula, alam mo, ganito kasi nangyari dyan mga kababayan. Para lang alam ninyo ang gobyerno to, kung bakit ginawa nila yan sa SMNI, kasi ipinapakita nila sa ibang media na kung yung ngang tumulong sa amin during the campaign, malapit sa amin itong SMNI. Ito lang yung nagbigay ng mga question sa amin. Hindi. Joke lang yun. Hindi ho SMNI nagbigay. Iba. Ito lang yung pumayag na i-cover kami. And yet, ginanyan namin. Yan ang sinasabi ng gobyerno. Ibig sabihin, kayo nga na hindi close, hindi kayo tumulong sa amin sa pangangampanya, kaya namin kayong gaguhin. Kaya namin kayong banatan. Kaya namin kayong ipasara. Ito nga SMNI, tandaan ninyo, illegal ang ginawa nila sa SMNI because meron po silang prangkisa. Yan ang tatandaan nyo. Interview or report dahil malaking issue yan ngayon na kinakaharap ng ating bansa. Yes, Franco. May mga iba naman na mga media outfit na nakakabisita dito. At actually nag-share din sila yung ibang media outfit ito. Yung sagot ng Philippine National Police dito sa Region 11, their spokesperson. At yun nga yung sagot nga nila, sinabi nila yung strategic location na yung pagpupwesto daw dito ng mga police. But what we are asking, if this is a strategic location, bakit kailangan tapatan yung mga missionary workers natin? Diba sinabi na natin paulit-ulit sa mga news report natin, the mere presence of men in uniform nagbibigay ng anxiety, trauma. Inuulit-ulit yung nangyari, yung pangyayari noong June 10, 2024. Yes, Hana. For my last question, Hana, ano ngayon ang mensahe na gustong iparating ng PNP sa pagde-deploy ng SWAT sa harap ng KOJC? Tingnan mo, nakita nyo talagang, alam mo, eto ba't natin masasabi, pati yung helmet usually walang helmet yung mga yan diba? Ibig sabihin talagang prepared sila, meron silang gagawing That is the question na tinatanong mo at ng lahat ng Kingdom citizen. Why is there a need, not just the SWAT, Sir? Bakit po tayo nagpupwesto dito na hindi po nila masagot? Bakit kailangan ang SWAT or any unit ng
ng Philippine National Police, from the HPG, from the ordinary na mga police officers dito sa Davao City, Yan po ang ginagawa nila, nakapwesto dito. Tinatakot ba nila ang mga full-time miracle workers? Yun na yun, tinatakot. Are they giving us signal that there will be another round or another raid na gagawin? That's a question na hindi natin masagot at hindi na naglalaro sa mga isipan natin. And even our legal department, yan din ang tinatanong kung hanggang kailan ba nila to gagawin ito, Franco? Hindi na ba sila nakukonsensya? Hindi na ba wala, mga demonyo yan. Hindi na ba sila nakukonsensya na nagkukos sila ng Ma'am Hana, mga demonyo yung mga yan, hindi nakukonsensya. Hindi, alam mo naman ang mga demonyo, walang pakialam yung mga animal na yan eh. Di ba? Yan ang totoo. Ay, kaya pinopersecute yung mga yan kasi talaga nabubulag na sila. Para sila yung tandaan ninyo, yung Pharaoh, nung habang si Moises nakikipag-usap at sinasabing palayain mo ang bansa ng Diyos, ang tao ng Diyos. Lalong nabulag yung Pharaoh eh. Mga demonyo yung mga yan. Sa mga kababayan natin. Yes, sana bumaba nga ng komento dito na ito po ba'y malinaw na patunay na martial law na ang nangyayari sa Davao City? Naku, yan na nga ba ang sinasabi ko? I don't know if... Sir, ayaw lang nilang sabihin. Ayaw lang po nilang sabihin, pero ang totoo niyan, ganun na nga. Silent martial law, ika nga. This is what you called martial law, But yun yung sinasabi ng mga abogado natin na parang silent martial law. Meron din nagsabi dito, sinasadya nila yan para mawala ang issue sa kapalpakang nila sa flood control na 1 billion a day. More than 1 billion a day ang ginagastos ng pamahalaan. Yan sa putang inang flood control project na yan na puro feasibility study. The problem is, hindi natin matatawag na martial law kasi hindi naman tayo gumagawa ng gulo. Ito yung kakaiba. Asa na ang to serve? Madam Hana, kung ako sa'yo, doon ka sa gitna, mag-report. Tingnan ko lang kung may magawa sila sa'yo. Sa harapan mismo nitong demonyon to. And to protect na mandate ng Philippine National Police dahil tayong mga taga-Davao, mga... Yes, Hana. Grabe, no? Filipino citizen. Sabi nito isa, bakit nakatakip ang mukha nila? Hindi, alam mo kung bakit. Mga babantot lang po talaga yung mga bibig nila kaya nakatakip. Feeling ko lang siguro mga bad breath po yan. Kaya nakatakip ang mga... Hindi. Joke lang po. Ang totoo niyan, kaya nakatakip na nagtatago sila. Hindi ko natin sure kung pulis sila o NPA. Kasi wala rin sila mga nameplate. Ayaw magpakilala. Ayaw ipakita yung mga ID nila. Diba? Karapatan natin yan bilang mga Pilipino to demand from our public servant na mga kapulisan. Alam mo, Marbil, dahil sa'yo binababoy mo ang imahe. Tanda mo yan. Sa history, bababa ka bilang PNP chief at binaboy mo ang imahe ng kapulisan. And protect Philippine National Police. Franco? Yes. Hana, ito nga yung isa rin sa nagpapatunay na minsan na rin nabanggit ni former Youth Undersecretary Ben Ranque na ang Davao City ngayon ay maituturing natin na police state na. Kung saan very clear na dati ay haka-haka lang pero ngayon ay malinaw na patunay. Ako, dami naghahanap kay Mayor Baste. Mayor Baste, magandang puntahan nyo to, sir. At saka si Senator Bato. Naku, mga balasubas na talaga, mga hayop na uto. Naku, grabe talaga yan. Master Judea. Pero meron akong balita, Meron akong balita. Merong mga tameme ngayon na vlogger na hindi na dati bukang bibig nila ang KOJC, ngayon tahimik na. Hindi na nila binabalita ang KOJC. Kasi naman kasalanan mo, Master Judea. Si Master Judea kasi dapat hindi siya kasama, ibang nakasama. Ngayon hindi sila nakapunta sa Davao. Kaya ayan tuloy. Hindi sila na sabi na ewan ko pero kaya ngayon tumahimik na. Alam mo na pag hindi na imbitahan. Grabe naman yan, Patunay na talagang tinitake over ng ating kapulisan, especially sa ating compound, ng ginagawa nilang karahasan. Naku talaga, Franco,
Yan o, yan ang hindi natin, yung ating Kita mga mo, police na nakapwesto dito. Kanina pa sila. Hindi kaya galing sa Afghanistan to mga animal na to? Hindi, ang tanong, sila ho ba ay Pilipino? Baka naman di sila Pilipino, baka mga kanu na yan. Mga pandak na kano, malay mo. O kaya mga Phil-Am, you know? Diba? Hindi natin alam. Nasa tapat ng ating mga missionary workers, bakit kailangan nilang gawin ito, Franco? Gusto ba nilang takutin tayo? Gusto ba na tayo? Or Madam Hana, gusto nila kayong takutin, pero ang problema, hindi kayo natatakot. Hindi nila kayo kayang takutin. Matatapang po mga taga kay OJC sa pumumuno ng mga matatapang na leader niya mula kay Pastor Kibuloy hanggang doon sa mga administrator. Nandiyan si Banatero, si Banat Nay. Naku po, yari kayo dyan. Madam Hana, pakibantayan si Banat Nay, ha? Baka mamaya, syempre alam naman natin yung puso niya. Baka wag bantayan po natin si ma'am, ha? Kung gusto nyo ma'am, sabihin nyo lang, bukas na bukas, lilipad kaming Banateros dyan. Tapos haharang namin si Boss Dada dyan. Tsaka si Jay Guevara, harangan niya yung mga animal na yan, oh. there is also another angle na tinitingnan ni Franco. Baka ginagawa nila ito para magalit ang mga missionary workers at tayo mismo ang gumawa ng gulo para ang Philippine National Police can recommend sa administrasyon ni Marcos Jr. to declare martial law dito sa Pwede yung sinabi ni Ma'am Hana. Another angle na hindi natin isinasangkabi. They might be using this. Baka pinoprovoke yung mga taga kay OJC na manggulo para, di ba, kasi yung mga rallyista, alam mo, nagtataka to mga animal na to, bakit yung mga aktivista pag ginanyan mo na, ginugulo na sila, pero yung mga taga kay OJC hindi sila ginugulo, pinagpe-pray sila, binibigyan ng waxes. Diba? Ganyan ganyan talaga mga taga kay OJC. Mga taga kay OJC, lagi natin tandaan, diba? Ang sabi ng Panginoon, pag sinampalang ka ng pisngi, iabot ang kaliwa. Tapos, pag binato ka ng bato, bigyan mo ng tinapay. Yan ho laging tatandaan ninyo, ha? Wag ho kayong magpapaprovoke dyan sa mga demonyo na yan. Yeah. No, they might weaponize this, Franco, para i-agitate tayo. But, ulitin ko lang, Franco, kingdom citizens are peace-loving. Mahal natin ang kapayapaan at gagawin natin lahat sa kaayusan. Kaya nakikipag-usap tayo sa kanila ng maayos. Ayan sabi nito, isa mga NPA yan, New Pulveron Army. Ay, grabe naman. Gago! New Pulveron Army. Baka malamang. Kinakausap sila ng maayos ng ating mga abogado, pero ang kapalit ko, hindi tayo kinakausap. Nananawagan tayo sa yung mga nagsabing poprotektahan si BP Sara Duterte ng mga kababayan nating Muslim. Baka pwedeng puntahan nyo dyan, protektahan nyo din yung lugar na Davao City. Ng mabuti ng Philippine National Police. Pero again, we always say this, in a very peaceful manner. Diba? Lagi ko sinasabi sa inyo, wag tayong magagawa ng bayolente, wag tayong magpakabayolente, wag natin silang gagayahin. Laging ang kasamaan, lagi nating balikan ng kabutihan. Wag po natin silang aawayin o pagbabanatan, mumurahin, wag po natin gagawin yun. Wag nyo pong gagayahin si Boss Dada at saka si Jay Guevara, at saka wag ganon, tsaka si Master Judea. Nung nilapitan ko po kasi, galang-galang ko si Boss Dada, grabe makano. Masaya ka sa ginagawa mo? Proud ka? Wag ganon, wag ganon. Okay, dapat po mahinahon natin silang lalapitan. Magpapakita lang tayo ng suporta, hindi ho tayo dapat nang gugulo, Tandaan natin yan, mga kababayan. Kaya question tayo, Franco, Yes, Franco. May tanong ko lang, kasi yung mga nakaraan nagsagawa ng operasyon sa KOJC noong Hunyo Agyes, hindi mga Bisaya Oo. Mga Tagalog sila. Ngayon, tatanungin natin, itong mga bagong ipinadala ba? Na-try mo bang kausapin? Bisaya ba sila magsalita? Tagalog ba sila magsalita? Para malaman natin kung taga-Davao ba ang mga ito o hindi. Hana?
Hindi sila sumasagot pag binisaya Yan. Hindi sila sumasagot pag binisaya sila. Malamang sa malamang, hindi po yan mga Bisaya. Mga ano siguro, mga binasa po siguro, hindi yan mga Bisaya. Mga taga-SWAT na to, ako, Bisaya ako. Kinausap ko sila ng Bisaya, hindi sila sumasagot. Pag kinausap mo naman sila, nung sumagot, mas fluent sila mag-Tagalog kesa sa Bisaya. Alam niyo na. Ito mga SWAT ito, talagang mga Tagalog ito, Franco. Grabe. Kaya nga, isa sa mga bagay na kapansin-pansin kung bakit kung ating babalikan ang pinatanggal ng ilang commanders ng police dyan sa Davao City is, yan na nga, nakikita natin. Sabi nitong kababayan natin, dumaan ako dyan. Kanina, SWAT na, nag-checkpoint, tao sa unahan, may mga pulis din. Full battle gear. Grabe talaga. Grabe nangyaya. Ulitin ko live po ako ngayon. Anong oras? 8:47 sa Pilipinas. Ng gabi. Live po itong nagaganap. Itong piniplay kong video. Kinukuha natin sa SMNI. SMNI, wag nyo ako pag ako kinopyright nyo, iiyak ako. Wag nyo akong kakopyright, ha? Kasi gusto natin kumalat to yung video na to. For them to literally take over the whole system of the Philippine National Police dyan lang sa Davao City. Bagay na nagpapakita ng pambabastos din, respectively, sa ating Mayor Sebastian Duterte, dahil siyang may karapatan at siya ang binoto ng taong bayan at siya ang may kakayahan para maglagay o sinong ilalagay ng mga pulis. Grabe Bagay na... Tingnan nyo, yan ba ang pangkaraniwang checkpoint, ganyan na suot ng mga pulis? Pangkaraniwan po ba yan? Sige nga ho. Unconstitutional kung ating titignan sa ginawa ng administrasyon. Kung di ako nagkakamali, tama ba, Hana? Franco, wala na tayong masasabing constitution na nangyayari under this administration, Franco. Kung si Atty. Torion pa yung kakausapin mo, lumilipad ang batas. So, ang tanong na lang natin, Franco, sa taga-Philippine National Police, alam ko marami pang matitino sa PNP, maging sa Armed Forces of the Philippines. Hanggang saan nila matotolerate ang mga ginagawang illegal ng administrasyon na to ang kanilang superior? Hanggang saan sila maninindigan sa mali? Hanggang saan mga New Polvoron Army daw talaga ito mga to. Sa'yo na isa sa mga minister natin ay pumunta sa Buhangin Police para humingi na tayo ng tulong kung matutulungan tayo ng police. We are asking for police protection from the Philippine National Police. Grabe, anong nangyayari sa Pilipinas, mga kababayan? Anong nangyayari sa Pilipinas? Bakit nagkakaganito ang Davao City? Ang payapa dyan. Ang ayos-ayos sa Davao City, nagkakaganyan. Anak kayo ng mga putang... Anxiety sa mga kababayan. And Hana, isa lang sa mga bagay na makikita natin, like the image, yung imahe ng Davao. Sabi nitong kababayan natin, hindi yan martial law, correction. US law yan. Tama. We are doing this, sir. Sir, hanggang kailan po natin gagawin to, sir? Kinukuhanan, isa-isa po kami ng video ng taga-SWAT po. Kinukuhanan? Nakatabo ng mukha, nakashades. Kinukuhanan kami ng video dito. Grabe, kinukuhanan Isa nga... kinukuhanan ng video ng mga taga-SWAT, yung mga taga-KOJC SMNI. Second safest city in the world. Naku, anong ginagawa ninyo? May plano kayo? May plano kayo? May plano kayo? May plano kayo kay Ma'am Hana? Ano yung kalagayan ng Davao? Huwag niyong inaano niya si Ma'am Hana! Magkaaway tayo! Ito. Or are they trying to prove... Mga bastos kayo! Kasama natin ngayon ang Barangay Kagawad dito sa Barangay Buhangin. Wag niyong... Barangay Kagawad ng Barangay Sasa. Ayan na. Ayan na yung Barangay Kagawad. Si Sir Mark Bangalaw. Sir, live po tayo ngayon sa SMNI. Sir, I'd like to know kung nagkaroon po ba ng coordination sa inyong barangay na mag-deploy po ng SWAT dito ang PNP? Sa pagkakaalam ko po, ma'am, wala pong dumaan sa amin sa barangay. And isa po sa officer kudos sa'yo, GC, tumawag po na nag-request lang sila ng representative from barangay. Kudos sa'yo, matapang ka, sir, nangyayari dito ngayon. Salamat sa'yo, sir, salamat. Na nag-deploy ng SWAT. Salamat sa'yo, sir, matapang ka. Taga Davao ako, no? For so many years siguro parang unusual talaga na SWAT ang mag-checkpoint. Kasi
every time may checkpoint, PNP talaga na ang naga-checkpoint dito. Oo nga, anak, sabihin mo sa mga indot na yan, barangay Sasa. mga yawa kayo, yawa. Correct. At yun yung tanong ng mga Relax lang ba? Kasi nakakainit ang ulo ito. Inaaway nila si Ma'am Hana. Ayaw sagutin. Mga putang ina nyo Yun po, wala po talaga. Sagutin nyo si Ma'am Hana. Huwag nyong ginagalit si Ma'am Hana. Ang bait-bait niyan. Ang lambing-lambing niyan sa Banaderos. Inaaway nyo. concern po naman. Ang pangit na sapatos mo! Nakatayo lang dyan yung ating mga missionary workers ng Kingdom of Jesus Christ. Microphone lang po ang hawak po nila. We don't have any... Wait lang baka sabihin nyo ginagawa kong biro. Hindi naman, pinapangiti ko lang kayo kasi nakakainit ng ulo itong mga animal na to I-pray lang po talaga natin na walang dahas na mangyayari, ma'am, no? Kasi wala naman pong kalaban-laban yung KOJC. Oo, yan, totoo yan. So, i-observe na lang natin kung ano. Respeto kay sir, respeto kay sir. Thank you for witnessing, no, in behalf of the barangay. Thank you sa barangay na yan. Iboto nyo uli yan pag di nyo binoto yan. KOJC, Ang tapang-tapang ni sir. The people here in Davao City na wala naman kaming ginagawang masama. Tama, ang bait-bait ni Ma'am Hana. Pag-usap, maayos po kami na... Basta ako nananawagan ako sa mga taga KOJCR. Alam ko marami nanonood sa inyo ngayon. Relax kayo Huwag kayo magpapaprovoke sa mga yawa na yan yung mga demonyo na yan Basbasan nyo na lang ng tubig, lagyan nyo na holy water yung mga yan. Huwag ho kayo magpapaprovoke lay hands na lang ninyo tapos itulak nyo. Hindi, biro lang po. Wag ganon, wag ganon. Ano na lang nyo, bigyan nyo na lang ng mga waxes yan. I-stop nila ito, no? Kasi talagang kasi nag-celebrate tayo ngayon ng Kadayawan sa Davao. Yun na nga baka magkaano ito ng tension sa mga at saka natin sa oo, so, siguro, Kadayawan ano man ang purpose birthday ko pa man din security dito din sa atin sa barangay. Pupunta pa sana ako dyan kasi Kadayawan na birthday ko pa. Tapos ginaganyan nyo yung Davao City. Few days mag-kick off na yung Kadayawan dito sa Davao City and the marching order of Davao City Mayor Baste Duterte, the Police Colonel Hansel Marantan, of the Acting Chief of DCPO, na tiyaking zero incident dito. So with that, sir, na zero incident, parang hindi na yata ma-achieve ni Colonel Marantan. Oo nga. Marching order sa kanya ng mayor. Ano yan, ma'am? The marching order na zero incident because they're causing an incident here in front of the KOJC compound. Yes, kasi grabe. History, zero incident tayo every Kadayawan, di ba? So, sana walang mangyari. Ginugulo talaga nila yung Kadayawan para matakot ang mga turistang pumunta. Kagawad. Yes, Franco? Hana, we just want to Franco, ito clarify. makikita pa rin natin, patuloy pa rin yung ginagawa nila. Yes, Franco? We want to clarify first of all, yung paglalagay ng SWAT dyan, first is they don't have any objectives, no purpose. Wala. First of all, walang binigay na malinaw. Wala. Dahilan kung bakit sila nandyan. At ngayon, ang isa sa pangalawa is nagsasagawa sila ng trabaho ng isang traffic enforcer. Bagay na hindi nila trabaho. Ma'am Hana, ilagay mo sa mikropono yung yung live ko. Pagsasabihan ko yung mga hindot na yan, ilagay mo, Madam Hana. Sige na, i-speaker phone mo yung live ko. Pagsabihan ko yung mga damonyo na yan, sabihan ko sila, kayo ba mga NPA? Mga New Polvoron na Army? Philippine National Police. Malinaw ba ito na pinoprovoke nito ang mga taga-Davao na magalit sa gobyerno? Tapos kinukuhanan pa mga basto. Alam nyo ba bawal yan yung ginagawa nila? Ang mga pulis pwede mong kuhanan ng picture at video kasi public servant sila. Pwede. Pero ang isang private citizen, hindi mo pwedeng kuhanan yan ng walang paalam. Iba ko kasi yung tinamaan ka lang ng camera, pero iba yung talagang sasadyain mo na profiling ang tawag dyan. And we wanna know, Franco, is this their way to say that si Pastor ba, kinoconsider na ba nila terorista and he's co-accused because ganito ang pakiramdam natin dito ngayon with what they're... Hoy Marcos! Makinig ka! Yan yung tumulong sa'yo kay OJC at saka SMNI. Ba't nyo ginaganyan? Alam mo ba to? Hindi mo na naman alam to. Marcos!
Alam mo ba to? O, hindi mo na naman alam tong nang ginagawa mo sa isang media na sumuporta sa'yo. Nako, anto, utos mo na naman? O utos nung bida-bida mong DILG secretary? Kita natin ng ilang terorista. Kapansin-pansin lang na isa itong operasyon ng ating government na tila nagtatago sa isang bota. Ay, grabe. Like they're trying to cover because everything should be clear. If you are government, first of all, everything... Mga kababayan, si Ben Tulfo, anak po ni Ben Tulfo ito Hindi, kaboses niya. Biro lang. It should be clear to the public. Like every operation should be clear to the public. Even the team leader should also give a complete statement about why are they... Correct! Executing this kind of operation, especially in front of the KOJC compound, once compound, sustain, Your Honor, and harassed by the Philippine National Police. So, may kita natin, Hana, especially kasi maraming bumubuhos na komento ngayon Oo! Isa sa sinasabi nila, for a very long time, since the Marcos Sr. administration, ngayon na lang ulit nangyayari ang mga bagay na ito, na kung saan ginagawa pa daw sa isang butihing pastor. Hana. Maganda puntahan ni Basti ito. Ako, Christine, friend to the Philippine National Police. We have always been a friend to many. Correct. Franco, matagal naman alam ng mga taga-Dabawenyo. Yeah. Pait ang mga ng Kingdom of Jesus Christ kung sino si Pastor ako. That's right. As a matter of fact, Hana, kilala si Pastor sa mga kabataan, sa mga nasalanta. As a matter of fact, Hana, meron tayong mga programs din na binuo ni Pastor kung gaano siya kalapit sa ating security sector, especially sa kapulisan at kasundaluhan, na kung saan mismo ipinopromote natin ang kabutihang pinapakita nila sa bawat Filipino citizens. Ito yung mga bagay na pinopromote natin. That was back in the previous administration where we have a clear mandate for us to promote all the security sector, including the military, the armed force of the Philippines, and the Philippine National Police. At ngayon nga, isa sa mga bagay kung bakit tayo pinupuna, bakit wala tayong nalalabas na magandang komento patungo sa ating kapulisan, di ba? Dahil ito nga ang nangyayari sa atin, even... Sabi nitong isang hindot ditong tanso, tama lang yan. Anong tama lang yan? Ikaw may tama. Oo. May tama ka. Ganon. Hindi kasi pag bangag ka, tama lang talaga yan. Kasi kung bangag ka, nagpa-power trip ka. Ganon yun, pag bangag. So tama lang yan. Even, Brigadier General Torre used to be one to become we respect him highly because he was we used to grabe because of his hoy! And bigyan nyo na lang yung mga baril nyo sa akin. Sige na. Pa-birthday nyo na lang yung mga baril nyo sa akin. Hindi nyo naman dapat gamitin yan dyan integrity and of course from his profession. Kung saan tila sumasalungat na ito ngayon sa nangyayari ngayong administrasyon Marcos. Kung ikukumpara natin noong administrasyon ng Duterte. Hana. Mabuhay kayo mga taga kay OJC Yes, Franco. Can you hear me, Franco? Yes, I can hear you, Ma'am Hana. Kunwari, ako daw yung reporter. I can hear you, Ma'am Hana. Franco, gaya na sinabi ko kanina, si Pastor kilala sa ginagawa ng humanitarian, Oo. Siya ang tumutulong sa men in uniform. Kapag napabalitaan ni Pastor na napapatay ang mga PNP, AFP, napapatay dahil ng NPA, isa si Pastor na nagpapaabot ng tulong. Tayo sa mga taga-SMNI, #1 ang nakakawin
witness yan dahil tayo mismo ang pumupunta Wait sa lang. mga tahanan ng mga men in uniform na namamatay na pinapatay ng NPA. Hindi lang yan, no? Number one, tumutulong si Pastor sa panahon ng kalamidad. Witness sa mga taga-Davao at lahat ng panig ng Pilipinas na hindi na pupunta ng ibang mga foundation. Si Pastor ang nagpapadala sa atin, John Franco, at ng kanyang foundation kasama na ang SMNA Foundation Incorporated. And ito ang ipapalit nila sa atin, Franco. Hindi ko maintindihan under this government bakit may ganitong klaseng oppression sa atin. Tayo na sumusunod sa batas, tayo na honest, tayo na mga taxpayers. Bakit ganito? Ganito ang pag-usig nila sa atin sa Kingdom of Jesus Christ kay Pastor Apollo Siqueiros. Grabe! Ganito na ba ang ginagawa ng gobyerno ngayon? Oo, ganyan na, mga busado! Ang mga tumutulong sa kapwa, ang nagtuturo ng kabutihan sa kapwa, ang siyang pinupunterya ng gobyernong ito. Sabi nito isa, Banat Bay, seryosohin mo naman ang kaganapan sa KOJC. I would say wala man lang matinong komentaryo. Makinig ka kasi. Siniseryoso ko naman mareklamo ka pa Seryoso, yan ba yung nagsabing may tama? Tama yan? Seryoso yung sinasabi ko Ikaw ang hindi seryoso. Pupunayin mo pa ako, animal ka? Sasabihin mong hindi seryoso? Anong gusto mo? Murahin ko kayo? Ganon? Para seryoso? Seryoso yung sinasabi ko nga. Huwag kayo ipapadala sa init Anong gusto mo? Pag-initin ko pa ulo? Ano? Kakasabi ko lang kanina Ano ka kasi? Ha? O tuloy. At ang gusto nila pabagsakin, mga simbahan na tulad ng Kingdom of Jesus Christ, Franco. Bakit? Bakit ito ang ginagawa nila, Franco? At ano yung ginagawa nila? Dini-30-finger pa yung mga missionary workers ito. Kasi hanggang doon na lang kaya nilang gawin. Kahit ayaw na, ito na yung maximum tolerance nila, Franco. Ang i-30-finger tayo, ang sigawan tayo. Pero grabe yan nakakaiyak yan Kunwari gawin sa inyo yan. Seryosong bagay yan. Kaya ako, makinig kayo sa akin mga kababa. Lalong-lalo ng mga taga KOJC. Huwag kayong papalaga. Huwag kayong papaprovoke. Kasi yan ang gusto nilang gawin ma-provoke kayo. That was also clear kasi may nakita tayong ilang mga footages kung saan mismo na ang mga pulis na nagbibitbit ng mga baril sa harapan natin, which is nakikita natin, that's not the maximum tolerance. It's very clear, especially what they're doing right now in front of the KOJC, intimidation na nakikita natin. Malinaw na intimidation yan, bagay na isa na naman malinaw na paglabag. Actually, kung titignan nga natin, sabi nito ni Enrique, si Pastor dapat sagutin niyang ang akusasyon sa kanya sa korte. Bakit? Nakita mo ba si Pastor dyan? Hindi naman si Pastor ang inaano dyan Nakita mo si Pastor? Kung nandiyan si Pastor, edi hulihin nila. Wala naman si Pastor dyan Ilang beses nang pinuntahan niya, wala naman si Pastor dyan Tapos sasabihin mo, sana kung nandiyan si Pastor. Si Pastor ba yung inaano nila dyan? Mag-isip ka nga, yung isip mo wala sa utak.